Isa na pong pugante sa mata ng Department of Justice si Senator Bato de la Rosa. Ang utos gayon ni Secretary Frederick Vida, arestuhin siya at dalhin sa International Criminal Court. At live mula sa Maynila, may Express report si Camille Samonte. Camille, ano pa bang sinabi ni Secretary Vida at paano yan, no? Namo-monitor pa kaya nila hanggang ngayon itong lokasyon ni Senator Bato? Inatasan na ng Department of Justice ang mga law enforcement agency na isilbi na ang warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO petition ng Senador. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, valid ang ICC warrant kaya enforceable na ito o pwede nang isilbi. Itinuturing na ng DOJ na fugitive from justice o pugante si De La Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Vida. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him. Sa tanong naman kung hindi na ba hihintayin ang final ruling ng Korte Suprema sa main petition ni De La Rosa, nanindigan si Vida na valid ang ICC warrant at walang utos ang Korte Suprema na nagbabawal para arestuhin ang senador. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng detalye kung agad na bang isusuko si De La Rosa sa ICC oras na maaresto siya. Nagbabala rin si Vida sa mga individual na magtatangkang tumulong kay De La Rosa para makatakas. Narito ang pahayag ni Vida. Kaya nananawagan po tayo. We need a closure on this one. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Ruth, sinabi rin ni Vida na ang pagpapaaresto kay Bato ay paraan ng pagbibigay hustisya sa mga pamilya ng mga pinatay na sa war on drugs. Hanggang ngayon daw kasi ay naghahanap pa rin sila ng hustisya. Iginiit din ni Vida na gagalangin nila ang karapatang pantao ni De La Rosa sa pagsisilbi ng warrant laban sa kanya.